September 10, 2025 sa Hindi ito basta karaniwang karahasan, kundi sinadyang pagtama sa puso ng kapangyarihan. Ang kanilang mga bala at patalim ay hindi lamang tumapos ng buhay, kundi nagsindi ng mga pangyayari na nagmarka sa buong daigdig. Ang isang assassin ay hindi basta kriminal, siya ay pumapatay ng sinasadya. Karaniwang pinipili ang mga makapangyarihan o simbolikong tao, hindi bugso ng damdamin, kundi may mas malalim na layunin, pwedeng political, religion, o kaya naman ay ideology. Sa iba't ibang kultura, may iba't ibang mukha ang assassin. Ang mga assassin ng Middle East noong Middle Ages ay gumamit ng pagpatay bilang sandata laban sa kanilang mga kalaban. Sa Japan, umusbong ang mga ninja, mga espiya at mandirigmang biyasa sa pagtatago, sabotage at tahimik na pamamaslang. At sa Europa, ang mga hari ay laging nanganganib sa pagtataksil mula mismo sa loob ng kanilang korte o mga tinatawag na mga anarchists. Isang bagay ang malinaw, mula noon hanggang ngayon, ang isang patalim o bala ay maaaring magbago ng kasaysayan. Sa Rome 44 BC, si Julius Caesar ay pinuri bilang tagumpay ng Rome at idineklarang diktador habang buhay. Ngunit para sa marami, siya ang simula ng tyranny. Isa sa pinakamalapit sa kanya, si Marcus Junius Brutus, ay pinili ang republika kaysa personal na katapatan. Kasama ng mahigit na 60 senador, pinlalo nila ang pagpatay kay Caesar. Noong Ides of March, sa loob mismo ng Senado, bumunod sila ng mga sandata at sinaksak si Caesar ng 23 beses. Isa sa mga huling tumusok ay si Brutus. Ngunit ang kanilang ginawa ay hindi nagbalik ng kalayaan. Nagbunga ito ng kaguluhan at digmaang sibil at mula sa abo ng kanilang pagtataksil, isinilang ang unang imperyo ng Roma sa ilalim ni Octavian Augustus. Ang pangalan ni Brutus ay naiwan bilang simbolo
ang baril. Si Mehmet Ali Agca na isang Turkish extremist na kasapi ng Grey Wolves ang bumaril sa Santo Papa ng malapitan. Malubhang nasugatan si Pope John Paul II, ngunit nakaligtas matapos ang matinding Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.